We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Beautiful early morning mga kapuso. Good morning Western Visayas. You're watching GMA Regional TV Early Edition. Adlaw ka na sa Miyerkules, September 13, 2023. Adrian, sa sininga adlaw sa itong 1988, ginpirmahan ni Anay Presidente Corazon Aquino ang Republic Act No. 6675 na mas kilala bilang Generics Act. Diyan mga kapuso, importante ni sa Generics Act abe ginaduso ang pagbutang sa generic terminology sa ginahimo kag ginabaligya nga mga bulong. Ini naging palagyan nga ang publiko ang makapili sang barato nga bulong para sa ila balatian. Mga kapuso, hibaloon ta na mga nagapanguna nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Kao naman yung kapuso din Priatos Live na live weekend din sa GMA Bacol Station. Subong agad dala sa gihapon namo na madalago nga mga balita ang impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bukod local news matter. Tutok na, kaya rin ang pinakauling ng mga balita sa bilog ng Western Visayas. Ari mga kapuso, halong gid sa ginakaon ka ginainom ginatutukan karon sang Iloilo City Health Office ang mga karinderya kag ambulant vendors sa sunod sa liwat kapag saka sang kaso sang AGE kon acute gastroenteritis sa syudad. Humanin Enero, tubtob, Setyembre, sining nga tuig naglabot na sa 508 ang record nga pamalatian, 4 naman ang napatay. Isa sa mga ginatutukan sa City Health Office ang report gikan sa Iloilo Doctors College sang September 7 sa diin 112 ka kaso ang nalista sang Bulutuan. Base sa report ginpasa sa CHO, 110 sa mga ini ang outpatient kag duha ang gin-confine. Sa ospital, 52 sa kaso ang gikan sa College of Medicine. Nakitaan sang bayulasyon ang pila ka mga vendor kag kalanan sa gwa sang Bulutuan. Ginatagan ang mga inisang citation ticket kag ginrekomendar man sa Task Force on Morals and Values Formation kag Sanitary Inspector nga papanaugan sa BPLO sang closure order ang mga establishmento nga may bayulasyon. Gintinguan man sa GMA Regional TV nga makuhaan sang bahin ng Bulutuan apang nagpaiway sila anay nga maghatag sang ila opisyal nga pahayag kag bagatubang sa news team. Manakitaan kami nga vendors and eateries wherein ang health card are expired or ang iban wala pa gid kuha health cards. May mga eatery nga nakitaan man nga waay pa business permits. May isa pa gid ka shop nga wherein ang ginagamit na ingredients nila is not waay siya BFAD certificate and wala siya product registration, waay man nakabutang ang production date. Nakita namon ang mga ambulant vendors may mga health cards din man. Ang iban lang gid ang problema sa mga karinderya. May iban may waay health card, or iban man nag-expire na. Ginkumpirmar ni DPWH 6 Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel nga nabato na nilang resulta sa ginhimo nga geotechnical investigation sang third-party consultant sa Ungka Flyover kag kabahin sang rekomendasyon sini ang pagdemolish sa nga porsyon sa di nakitaan sang pag-usmod. Sa subong hindi pa madetalye sa DPWH 6 ang engineering intervention sang third-party consultant bangod gina-evaluate pa nila ini. Samtang ginpatag man sini nga ang ginabanta 15 centimeters nga diameter sang buho nga yara sa tunga sang duwa ka piers o kon vertical support structures ang ginhimo agud magtayuyon ang ilig sang tubig. Ginpasalig man sa DPWH nga wala sang dapat kabalak anang mapumuluyo bangod yara ini sang ginpatigayon nga dynamic load test sa proyekto sa nagligad nga semana. Anyway, kung ang rectification ta sa structural intervention as recommended by third party consultant kasi Engineer Abinales, amo man gyapon ma-prevail. So regardless kung buuan ta na, definitely liwaton mga sa gyapon ang inaasang superstructure ta. O Seneco Basiwa, sa pakanyo man, mga nasunugan sa Barangay 7, posible nga mangin prioridad nga matagaan sang balay sa vertical housing project sa Bacolod City Government. Yaring balita nga atong gitutuka.
Magluwas sa GIST tubtob 15,000 pesos nga ayuda para sa mga residente nga nasunugan sa Barangay 7, Bacolod City. Ginahikot subong sa LGU ang makinahanglan sa plano nga pabahay program sa national government sa Araw Relocation Site. Target nga benepisyaryo sa pabahay ang mga biktima sa anuman nga kalamidad kag sunog. Gani posible nga mangin prioridad ang mga nawad-an sang balay sa Barangay 7. Ginalagas ko niya ang ato nga home village. This is supposed to be the solution nga kung magpahalin ta sa ila, mayara sila better alternative. Labanan sang housing problem that is being provided sa ila is a relocation site nga kung isa hindi sila kauyon. So we would like to address nga kung hatagan sila sa better alternative, sila mismo na ma-silo. Pakitaan man sa pamaagi ng LGU nga mabuhinan ang mangin kontribusyon sa mga benepisyaryo sa pag-ibig kung matigayon nga sila ang makaukupa sa housing units. Samtang, nagaugtas naman ang mga nabilin nga residente sa Barangay 7. Bangod halos tanan nga linya sang tubig sa barangay wala na nagatubod. Ini pagkatapos nga ilagin guba sa paglaom nga makabulig sa pagpalong sang kalayo. Sir, dire gipangutod na daw. Gipauton nila ko. Oo, para makabulig kung tani. Kaso wala unod. Ikuan nila liwat nga mayo ang tubod ng tubig kaysa una baskog ding tubig mo. Ay yun. Magluwa sa problema sa koneksyon sang tubig, nagayo man ang iban nga residente nga kayo na ang linya sang kuryente nga nadalahig sa nagluntad nga sunog. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. Nagapangatubang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide si Michael Mangitngit, ang driver sa water tanker nga aksidente nga naglasak sa rider sa motorsiklo nga si Marjan Valencia sa Taft North, Mandurriao, Iloilo City. Sa investigasyon sang Mandurriao Police, yara sa pareho nga lane ang motorsiklo kag water tanker. Sang nagdalaga na padulong sa nawala nga direksyon ang truck, nasa gaid sina motorsiklo, rason nga natumba kag nalasak gid ang rider. Aminadong driver sang tanker nga wala sini natulupangdan nga may motor sa nawala nga bahin sini. So pagkapot nila sa may Taft North intersection, ang water tanker is nag-execute sa left turn. Ang motor is ara sa gilid niya. Perting abilidad, makapuso desidido nga magpasaka sang kasong ang just fixation kag paglapas sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 na mahimatas ang dalagita nga ginapasunik ginlingling samtang nagapanigo sa banyo sa isa ka resort sa Barangay Granada sa Bacolod City sang tinalikdan ng weekend. Nahuno na subong sa Police Station 5 si alias Jonathan ang caretaker sa resort nga ginatudlo nga sospetsado. Sunod sa prisan, Sabado sa gabi natabo ang pagpanglingling. Nakibot ang biktima nga may hinaring nag-flash sa gagikan sa buho sang banyo kung sa din siya nagapanigo. Natukiban ang caretaker mismo sa resort ang nagalingling sa bata kag videohan pa ini gamit ang iya cellphone. Nakapalagyo si alias Jonathan apang naaresto man sa kaprisan sa bulig sang iamo nga amo ang nagdala sa iya sa police station. Ginapadalman man sa kapulisan kung may iban pa nga na biktima kag kun involvado sa pag-upload sang binastos nga video online si alias Jonathan. May nasiplatan sa kaigpat sa may bintana kagamay lang may kristal. Pagtangla ya may cellphone, kamay kamot nga naga-video. So muna ay nanugid sa pamilya niya. Tapos ang caretaker to gin okay ang cellphone, ato dito ang video. Hindi na ta magbinastos kay may mga penalty, may mga corresponding law nga ginlapas. So kapin pa minor de edad, ang aton nga mga ginikanan aware man ang kabataan dapat bantayan. Koneksyon sa tagsaka-taxi operators pasang karon, agod badasig ang pagresponde sa insidente sang pagpang-hold up. Association of Taxi Operators in Panay ginatunan man ang pagbalik sang alarm systems. Ini ang gitutukan ni Kim Salinas. Matapos sa mga insidente ang pagpang-hold up sa taxi drivers ang damlaglang, ginatunan sa karon sang Association of Taxi Operators in Panay ako natop ang pagbasangkad sang network sang taxi operators. We would try to to network all these groups para nga pagmans na may mga tabo sa parehas nilang mga driver could immediately respond. Ginatunan man sang atop ang posible nga pagbalik sang alarm system sa diin butangan sang alarm ang taxi para mapahibalo ang iban nga driver kag otoridad sa tion sang emerhensya kon krimen. Kung hindi magdata pag siya ang reviving ang mga alarm system naman sa una nga
once nga ma-alarm na all the drivers will be running after that unit na nag-alarm. Siguruhon man sang asosasyon nga nagagana ang dashcam sang taxi unit sa mahapos nga pag-identify sang suspect. Ginpanugyan man sang atop ang taxi drivers nga mangin alerto sa pagbiyahe. Ilabi na humalin alas 11 sang gabi tubtob alas 3 sang kaagahon. Bangod sa mataas nga risgo sang krimen, madumduman nga duwa ka taxi drivers ang ginhold up sa haro sang Sabado kag isa naman sa Banwa sang Oton sang Huwebes. Arestado na ang suspect kag napasaka na sang kaso nga robbery kag paglapas sa Comelec Gun Ban kag Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Makapuso, magaulan sa pila ka bahin sang pungsod subong adlaw bangod sa hangin habagat. Sino sa pag-asa apektado ang Metro Manila, Visayas, Buanga Peninsula, Bangsamoro, Soc-Sargen, Mimaropa, malapad nga bahin sang Calabarzon kag Central Luzon. Apektado man ang La Union, Pangasinan kag Benguet bangod sini ginapaalerto ang mga pumuluyo sa pagbaha o kun landslide. Subong nga aga lauman ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Magapadayon nini kag manginlapnagon karon sa hapon. Posible ang heavy to intense rain sa pila ka lugar kag pwedeng magtugas ang baha o kun landslide. Suno sa pag-asa apektado sa habagat ang western section sang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ginapabaskog sang ang habagat sang isa sa duwa ka ginabantayan nga mga low pressure area. Ang isa pa ka LPA ang yara sa 3,115 kilometers east, northeast ang extreme northern Luzon. Nagapabili naman ang manubong nga tsansa sa duwa ka mga nasambit nga LPA nga mangin bagyo suno sa pag-asa. Mga puso, para naman sa ato ng Globalita, bunig para sa mga survivor sang linog sa Morocco ginapanawagan. Sa pungsod Libya, ginatos ka tao ginakahangawaan nga napatay bangod sa mabaskog gahanging kag pagbinaha. Nakatutok, Julius Bilacaol. Nagapanawagan subong sang bulig ang isa ka NGO para sa mga survivors sa magnitude 6.8 nga linog nga nagigo sa Morocco. Suno kay Marcos Bremer sang Action Meteor, kinahanglan sa mga survivor ang pagkaon, panapton, ilimnon nga tubig, habol, tent, kagiban pa nga mga personal nga gamit. Sa karon padayon ang rescue operation sa mga nagkalarong nga buildings. Base sa pinakauli nga report, nagdangat na sa kapin 2,800 katawo ang napatay, samtang kapin naman sa 2,500 ang nasamaran bangod sang insidente. Ginabulubanta nagdangat sa ginatos, tubtob 1,000 katawo ang napatay bangod sa mabaskog nga hangin kag pagbinaha sa Libya. Suno sa head sang Eastern Government sang Libya nga si Osama Hamad. Kapin 2,000 ang napatay sa coastal town nga Derna, samtang 1,000 pa ang missing. Apang wala ini sang ginhatag nga data kaangot siya pahayag. Suno naman sa head sang Red Crescent nga grupo. Ginalauman nga magalabot sa 250 ang death toll sa mga lugar. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Pareho kay Heart Evangelista nag-try man sang Tusok-Tusok Challenge si Bea Alonzo sa Kwek-Kwek Fishball, Squid Ball, kibad mga street food. Sa iyo Instagram, gin-share ni Bea ang carousel of photos kung sa rin makita nga nag-enjoy gid siya during sa break time sa set sang Love Before Sunrise. Proud naman si Bianca Umali nga ginkilala ini bilang isa sa best dressed sa giniwat nga event sa isa ka local fashion magazine. Si Bianca ay isa sa mga kitalentaw karon nga may unique taste sa pag-abot sa fashion. Unexpected naman ko na para kay Bianca ang pagkilala, pero ginakabig niya iningi sa ka-milestone. Madamo pa sang bardagulan nga lauman kay Barbie Forteza kag David Licauco sa maging sino ka man. Pareho sa natabo ko na sadto sa Maria Clara at Ibarra. Suno kay Barbie, natural sa ila ang kada scene bangod comfortable na sila sa isa kag isa kag may common interest. Natublag ang mga taxi driver sang weekend matapos duha sa ilang mga kaopdanan sa trabaho ang ginbiktima sang hold-upper sa Haro, Iloilo City. Antisini isa man ka taxi driver ang gin-hold up sa Banwa Sanguton. Ang suspect sa serye sa mga insidente ang delivery rider nga si Reggie Marina. Gidayon manini nga nadakpan kag napasakaan sang kaso.
Apisar sini hindi naman madula ang kabalaka nga basi maliwat pa ang insidente. Gani nagsapol ng atop kagay CPO para diskusyonan ang mga tikang para ini ang balikawan. Kangot sa sininga balita, makaupod na sa bungaaga ang spokesperson sa Iloilo City Police Office, si Major Shelby Sangrines. Good morning, ma'am. Welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, John. Good morning sa tanan nga mga televiewers sa region-wide and nationwide. Mayong aga. Ma'am, sa inyong meeting upod ang Association of Taxi Operators in Panay, ano ang inyong ginkasugtan para mapaiway ta ang kasubong sini nga mga insidente? Yes, John, no? Sa Lunes nga aga, alas 9, nagbisita mismo sa talatapan sang aton nga City Director kay Colonel Geresti Picaronica ang mga katapo sang Association of Taxi Operators Panay sa pagpanguna sang ila presidente kay Mr. Perfecto Yap. Dito na kasugtan nga magdihon sang mga tikang para nga hindi na masulit no ang sunod-sunod nga pagpang-hold up nga kung tan-awon naton is isa lang ka perpetrator ang responsable sa madasig nga pagresponde sang Haro Police Station na sa Kote. So, we have come up sang mga strategies sa bahin sang mga taxi operators, taxi drivers naton, kag sa bahin man sang kapulisan, no? May mga specific or dugang pagid nga mga instructions or guidelines ang aton City Director. Ma'am, sa nagluntad sang damlagla nga serye sang pagpang-hold up, isa lang ang sospek kag nadakpan man gani gilayon, no? Kag nakasuhan na. Makabigta bala ini, ma'am, nga isolated case lang? Well, tama ina siya. September 7, no, may insidente kita sang hold up sa Pakyad, and then nasundan ina September 8, duha no diri sa bahin sang Lanit kag Buhang. Pero again perpetrate balang to siya. Ang responsable to is isa malang katawo kag kaluyan man no napasakaan naton sa kaso after nga nadakpan siya sa pag-follow up sang kapulisan. So with that, John, gusto sang ICPO nga ipalabot nga wala sing cause of concern or dapat ikalarma ang publiko, especially ang aton nga mga taxi drivers kag even ang aton mga pasahero diri sa syudad sang Iloilo. Padayon kita nga nag-alerto kag sa pagigsapol naton sa atop no sang damlag lang sang Lunes nga adlaw, madamo kita nga mga tikang gindihon para nga hindi nato siya masundan. And we want to everybody nga especially sa mga taxi drivers naton nga maghatagid sang full support kag cooperation sang kapulisan no para nga sila mismo hindi man mabiktima, kami sa bahin sang ICPO wala na or hindi na kita makarecord sang anuman nga insidente sang pagpa-hold up diri sa siyudad sang Iloilo. Again, paathag naton nga wala sing cause of concern or dapat ikaalarma ang publiko, especially ang aton nga mga taxi drivers, taxi operators, kag ila mga pasahero, kag ang ila pagid mga pamilya. Ma'am, sa bahay naman sa mga taxi driver, ano ang nagakadapat nila nga himuon para maproteheran man ang ila kaugalingon batok sa mga hold-upper kag iban pagid nga may mga hindi maayo nga tuyo sa ila? John, una-una gid gin-emphasize gid sang mga kapulisan no sang aton City Director ni Colonel Coronica nga dapat ang ating mga taxi drivers maging security conscious man, mangin alerto kag bago sila no magbaton magkuha sang ila pasahero, especially sa mga wee hours na no binagbinagon gid anay nila kon may kaduluda dira nga mga akto no hulag o kon mga personalidad nga plano magasakay sa ila, mas maayo pa nga to be safe, hindi na lang nila pag-akomodaron or insigida i-report nila sa hotline number sang kapulisan nga ginhatag nato no sa presidente mismo sang atop. Isa lang kang hotline number ang ginhatag naton, amo to siya ang aton nga diri na base sa ICPO sa City Tactical Operations Center naton. Para nga bisan sa diin man sila nga area sa or distrito sang syudad sang Iloilo, tanan-tanan sa ila is maparespondihan naton. So, isa lang ka numero ang ginhatag naton para mas maging convenient sa aton mga taxi drivers. So, in any event nga
bisan wala pa man may natabo or insidente, may doubt pa lang sila, kaduda-duda pa lang ina, isa na ina kadako nga tikang nga sa diin mapunggan or ma-preempt nga mabiktima sila. And while abot sina dira, dako pa ang mabulig nila sa kapulisan nga kung may mga i-report sila nga information like sa mga pasahero nila nga daw kaduluda, kag makasiling kita nga posible base kon gamiton pang salakyan nila magpalagyo kag may ginkomiter ka krimen, so makabulig sila pagsulbar sang krimen kag way labot sina dira, makabulig sila pamintinar sang kalinong kagatawhay naton diri sa bilog nga syudad sang Iloilo. That's good to hear, ma'am. No? Sa publiko naman, anong mensahe nga gusto mo ipalabot para sila makalikaw man o kung makahibalo kung ano ang pwede himuon kung sila man ang maka-eksperyensya sang pareho nga insidente? Mag-report sa gilayon sa mga kapulisan. Ang aton nga hotline numbers diri sa bahin sang Tactical Operations Center naton. Dyan is 0908-377-0194. Kag of course, bisan hindi sila involved, may nakita lang sila dira, mas maayo gid nga i-report nila sa gilayon para nga maparespondihan naton, mapakaduan naton sang pinakamalapit nga patrol, sa mga pinakamalapit naton nga mga na-deploy nga kapulisan nga on duty at that time. And kita nag-aapilar, nag-solicit sang bulig sang publiko sa bahin sa mga kapulisan sang ICPO nga bululigan naton ini no nga ang seguridad sang aton syudad kay kami sa bahin diri sang ICPO amugid na ang aton mayor nga tuyo, hindi lang proteksyon sang aton nga mga taxi drivers kundi welfare, security kag safety sang general public. Safety is a shared responsibility. Gani, madam, mga salamat. Ma'am Sangrines, yung mga oras dito sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Oy nga gagkuha para sa ato ni tanan, tagtaga na isang duha kakilo nga bugas sa Bacol City, posible nga palawigon. Bangod malapit 100,000 pa ang wala nakabato. Yaring balita nga aton gitutukan. Nakabato na sang tagduha kilo nga bugas sa Sanday, Clarita kag Inday. Makapihan-pihan ako no ini sa ila budget sa pagkaon. Pero mas maayo tani kung dugangan pa sang LGU ang ayuda. Bangod yara man sa state of calamity ang Bacolod. Mas mayo gid sa kasako. Tita, ni ang mga manggaranon i-share na lang din nila sa pingado eh. Pareho sa amon, di nga nasunugan. Ang ila panawagan na palabot naman sa alkalde. Ang sigurado pa lang karon, amo ang pagpalawig pa sang tagtaganay bangod sa target nga masobra 344,000 ka mga individual, masobra 252,000 pa lang ang nakabaton sang bugas. So damo pagid nga we will distribute again Saturday and Sunday para sa wala ka-avail, or basi it's not that much na lang, basi jutay na lang nabilin, pwede siguro ipadulong na lang sa ila. In ka sa Matigayon, dako kunin nga bulig sa makaangay ni Victor, nga wala ideya nga may tagtaganay sang ayuda. Kung idulong di sa ako, mas maayo. Pero kung ay na, okay lang. Sa pagpadayon sang tagtaganay, kapin 100,000 pa ka mga residente ang natala na hatagan sang bugas. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. No-show ang mga residente sa Zone 3 Cochero Molo sa meeting upod ang mga taga Iloilo City Urban Poor Affairs Office o kung Ikupaw. Kaupod ang barangay officials kahapon. Tinutuyo kung tani sang Ikupaw nga maistorya ang sang maayo ang mga residente kag mahibaluan ang ila sentimiento angot sa ila problema. Madumduman ni ganareklamo sa mga residente ang pagpakudal sang tag-iya sang duta sa dinatuon ang ila ginaagyan. Suno sa barangay officials, wala man sila kuno magkulang sa paghaylo sa unsi tanan ka mga apektado nga pamilya nga magtambong sa among pagsinapol. Apang suno sa isa sa mga residente, ang wala man kuno sang pulos pa ang ila pag-attend sa pagsinapol, bangod sila nagani kunong nangita sang sabat sa ila problema. Isa sa problema sa mga residente kung paano nila madalang ilang mga gamit kag mga materyales para sa ilang balay, kag kung may ara gid man balang ay hatag nga financial assistance ang city government sa ila. Subong ang adlaw na talana nga magsapol sa ila o kung padulungan sa Ikupaw ang maapektadong residente agod maistorya na tuhoy sa ila problema. For the relocation, ang mag-enforce na mabulig sa aton,
ang ASIS. So ang ASIS may ara da sila trucks nga mabulig for sa ilang mga gamit. But as to the financial, wala kita sang amo nang assistance. Ang makapangayo na sang right of way ang owner. Yeah. So since hindi man sila owner, kag nagagwa nga informal settlers sila. Collection Committee igatukod agod masiguro nga mabayaran sa opisyales ang Iloilo City Government Multipurpose Cooperative ang ilang mga utang. Apang pila ka mga miyembro sa kooperatiba nagpahayag nga nadulaan na gid kuno sang paglaom nga makabangon pa ang kooperatiba. Yaring balita ang atong gintutukan. Padayon ng investigasyon sa ad hoc committee na tuhoy sa mga anomalya sa Iloilo City Government Multipurpose Cooperative. Sa naligad nga General Assembly sang COOP na istoryahan ang findings sa pag-audit sa kooperatiba kag natukiban nga nag-ooperate ini sa piyak sang kaperdihan tugas ang wala mabayaran nga minilyon nga loan sa mga anay opisyales. Si alias Ana 26 katuig na nga miyembro sang kooperatiba. Ini kunong labing una nga tion nga nagka-problema sang kaangay siniyang ila COOP. Magluwas sa opisyales kinahanglan man kuno nga dapat bayluhan ang mga staff. Ang ilaya dagko ila loan tapos on the years to pay plus ano pa siya ng gagmay lang nga amount pag gusto lang kung pila lang. So hindi lang sila yung dapat nga beauty, dapat tanan pati staff. Si Grace nadulaan na kuno sa paglaom nga mabalik pa sa kung ano sadto ang kooperatiba. May trauma na guro kami mostly. Do wala chance sa guro na. Ambot lang. Kung mabalik pa. Nakasugtan nga magapatukod sang collection committee nga among magapanguna sa pagsiguro nga mabayaran sang tanan nga mga may utang ang ila loan sa kooperatiba. That collection committee will go after those agma recovered hopefully ang mga loans nga which are supposed to be collected. Dugang pa ni Atty. Arenio, ang mga miyembro man ang magadesisyon kung sinong mga magapanguna sa nasambit nga komitiba apang maayugid kung may abogado kag accountant. Pila sa mga may utang ang amat-amat na nga nagbayad apang madamo sa gihapon ang tubtub sa karon, wala pa makapasa sang sulat sang pamaagi sang pagbayad sang ila loan. Kung fixed commitment, may ara si Sir Leo before but those are verbal. No? We would like that to be placed in writing. As for the other board, some are just verbally saying this and others also paid. Matamatan man nila. Sa Biyernes, liwat nga magasapol ang mga miyembro sa kooperatiba kag ang Cooperative Development Authority. Sa Setyembre 27 naman, hiwaton ang General Assembly kag ginalauman nga matapos ang pagtililipon, magapadala na sang demand letter ang ad hoc committee. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga pulis dapat pagsik. Diyan kung ang tagsa-tagsa lang sa ato nagkakilala kag nagasunod sa mga layi ang ginapatuman, malabot tagid ang kalinong sa aton mga komunidad. Inchak to na Adrian, sinugani sa American commentator nga si Rush Limba. There is a simple way to solve the crime problem. Obey the law, punish those who do not. Isa pagid kapaagi nga aton malabot ang kalinong, dapat ipasiguro tagid nga masilutan ang mga nagalapas sa layi, wala sa payan sang estado sini sa pangabuhi. Maraming salamat sa pagtutok diri sa amin sa GMA Regional TV Early Edition. Obdan nyo kami Lunes to Biyernes. May ninyong malantaw ang aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kako naman si Eden Prietos, bugos sa puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsa.